Good morning mga Agri TV! Ito po muli ang iyong millennial best friend dito sa Alagang Avli Biocare. At ang pag-uusapan natin ngayong episode ay about yung mga common diseases sa heart ng ating mga pusa. Lingid sa kaalaman ng marami ay nagkakaroon din ng problema sa puso ng ating mga pusa. Ang mga common na senyales nito ay may fracture yung paa sa likod ng ating mga pusa. Pero kapag in-x-ray siya is pwedeng wala pala. Pero ang nangyayari sa kanya is yung tinatawag na feline aortic thromboembolism na kung saan yung dugo ng pusa ay nabubuo at the same time naglalodge doon sa artery, doon sa malapit doon sa likod. Tapos, kapag nabarhan yung daanan ng dugo, ay hindi na makadaloy na maayos yung dugo. At the same time, is kapag walang blood supply yung likod na paa ng ating mga alagang pusa, is dun na sila nagkakaroon ng mga hindi nakakalakad or pwedeng nagiging bluish yung likod ng paa. Bakit madalas nagkakaroon ng problem or nabubuo yung mga dugo? Dahil ang ating mga pusa kasi is very prone or normal lang na sila ay pump ng pump ng pump ng pump. Walang katigilang pump yung kanilang puso. Kaya ang nangyayari is very prone sila sa pagkakaroon ng problema sa puso. Ang mga susunod naman dito is tinatawag na hypertrophic cardiomyopathy. Yun. So, kabaliktaran doon sa dilated cardiomyopathy ng mga alaga nating aso, ang nangyayari naman dito sa mga pusa is nangangapal yung muscle dito sa left ventricle, na kung saan kapag nangapal yung muscle dito, instead na magkaroon or maipon yung dugo dito sa space na ito, ay hindi na siya nakakaipon. Kaya nakukulangan din ng blood supply yung papunta doon sa buong katawan. Kapag halimbawa is hindi nakakaikot ng maayos yung dugo or madidistribute papunta doon sa dapat niyang puntahan na parte ng kanyang katawan, is naiipon na lang siya doon. Pwedeng maipon siya sa baga, at the same time pwedeng doon sa mismong buong puso. Meron din tayong tinatawag na pericardial effusion, na kung saan nagtutubig yung sac na bumabalot doon sa puso ng ating mga alaga. Kaya lumalabas yung mga senyales na pwede siyang umubo, or pwedeng palagi siyang hinihingal, or at the same time nawawalan sila ng malay, or at the same time yung tinatawag na parang mag-fainting. Yun yung syncope, or pwedeng ikamatay nila yon. Pinaka-importante na as they age is regular na nagpapacheck up sa ating mga veterinaryo para kung may mga recommendations or supplementations na ibibigay sila sa inyo para makaiwas tayo ng mga pagkakaroon ng problema sa puso. Kasi itong nabanggit kasi natin is acquired, ibig sabihin nakukuha siya habang tumatanda sila, is pwede pa rin naman na ma-prolong natin yung buhay nila kapag halimbawa is maibibigay natin yung mga kailangan nila. Sana nakapagbigay tayo ng magandang ideas kung ano yung mga problems na dapat nating malaman with regard sa heart ng ating mga cats and dogs. Kaya sa susunod na episode na pag-uusapan natin is ano-ano yung mga gamit na kailangan na gawin, or mga procedures na kailangan nating, or mga laboratory na kailangan gawin ng ating mga veterinary clinic para sa ganun is malaman natin kung meron ba talagang problem ang ating mga alaga with regards to the heart. Muli, ako po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dandy dito sa Alagang Avli Biocare. Basta Alagang Avli Biocare, alagang may kalidad yan.